Ngayong araw nga may sumabog ba ng balita na talagang mas nakakagulat. Kasi pinalaya na ngayong araw nga daw si Neri Miranda. Ayon nga sa mga tao na against dito sa ginawang pagpapalaya kay Neri, masyado daw dinaan sa pera ang lahat. Ganun daw ba ang hustisya dito sa Pilipinas? Kapag ka mapera ka, kapag may panglagay ka, pag may kapit ka, mas tututukan at diringgin ng korte yung kaso mo? Magandang araw mga chika, Ryan Pulet ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending ng mga showbiz balita. So meron pa tayong isang trending issue ngayong araw mga chika. Bukod pa to dito nga sa nagtitrending din na cheating allegations kina Maris Racal at Anthony Jennings. This time mga chika, tungkol naman nito kay Neri Naig. If you could still remember mga chika, I promised you before na talagang bibigyan ko kayo ng constant updates dito nga sa kaso na kinakaharap ni Neri Miranda. At ngayong araw nga ay mayroong nakakagulat na balita tungkol dyan. Alam nyo ba mga chika na si Neri Miranda ay opisyal ng pinalaya ng korte? Tama na rin yung mga kachika. Ngayong araw lang yan. I think today, December 4, 2024. At marami yung nagulat dyan mga chika. Kasi diba ang unang balita, ibinasura ng korte yung motion to squash ni Neri. Diba? Nagre-request siya na ibasura yung kaso na isinampa sa kanya. Pero ang ginawa ng korte mga chika, in-schedule yun next year. January, kaya di ba ang unang assumption magpapasko sa kulungan itong si Neri. Ngayon may lumabas na namang balita, I think it was 2 days ago, na sinabi ni-reschedule daw ito to December 11. Di ba? Di ba kung una January 2025 and then na-move nga yan December 11 this year. Diyan pa lang mga chika, sinasabi ko na sa inyo, marami na yung nagulat. Isipin nyo, next year, biglang naging ngayong buwan. And then mga chika, ngayong araw nga may sumabog ba ng balita na talagang mas nakakagulat. Kasi pinalaya na ngayong araw nga daw si Neri Miranda. So mga chika, ganyan kabilis. Actually, hati yung reaksyon ng netizen sa pangyayaring iyan. Mayroong mga natuwa, mayroon ding mga nagalit. Ang number 1 na tanong ng lahat, deserve nga ba ni Neri Miranda na mapalaya ngayong araw? Deserve daw ba talaga niya na mabasura yung kasong kinakaharap niya? Mga chika, ayon nga sa mga tao na against dito sa ginawang pagpapalaya kay Neri, masyado daw dinaan sa pera ang lahat. Ganun daw ba ang hustisya dito sa Pilipinas? Kapag ka mapera ka, kapag may panglagay ka, pag may kapit ka, mas tututukan at diringgin ng korte yung kaso mo? Mas mabilis kang maabsuelto o mapapawalan sala? Yan yung tanong nila mga chika. Actually, if you could still recall, nung mga nakaraang araw lang, na-ospital pa nga itong si Neri. Diba 5 days siya mga chika na pinagbigyan ng BJMP na pumunta sa ospital para ma-confine kasi nga mga chika mayroon daw siyang nararamdaman at sumailalim siya sa different kind of medical examination. Tapos bigla-biglaan na lang mga chika, una nasa ospital, ngayon nakalaya na. Ngayon sa kabila ng napakarami akusasyon sa kanya mga chika, which seems legit naman dahil nga yung bigla ang pagyaman niya, kumbaga yung dinisclose niya na business lang in public is yung tuyo niya, Tuyo Gourmet, and then yung restaurant nila ni Chito, di ba? Yun lang naman yung dinisclose nila, and yet nakabili siya ng yate. Nakabili siya ng sandamukal na properties, paupahan, di ba? Nakabili siya ng napakaraming mamahaling mga gamit. I mean, the way he flexes those stuff, mga chika, pinapakita niya sa lahat na talagang may kaya siya, mayaman siya, milyonarya siya mga chika. Sabi nga ng mga netizens, bakit nga daw ba noong 2022 biglang yaman si Neri, biglang sunod-sunod yung pagbili niya ng mga properties and all. Samantalang wala naman daw siyang projects, di ba? Wala naman daw siyang dinideclare na ibang business, kundi yung dermacare nga mga chika. And lastly mga chika, may mga evidences din na nagsisirculate online proving that Neri is also asking money from their clients mga chika. Kumbaga totoo na kumukuha siya ng pera sa mga kliyente ni dermacare. Kaso ang depensa nga nila ni Chito, hindi daw sa kanya napupunta pero doon sa CEO ng dermacare. So yan mga chika yung ipinaglalaban nila sa korte sa kasalukuyan. And then mga chika,
chika, talakayin naman natin etong mga tao, mga fans na natuwa dito sa ginawang pagpapalaya kay Neri. Which for me mga chika, no, ako personal opinion, may punto rin sila. Ayon kasi sa mga fans na sumusuporta kay Neri, deserve din daw kasi talaga ni Neri ng tamang due process. Everyone deserves it. Kahit kriminal ka mga chika, dapat dumaan ka sa tamang due process. May proseso yan bago ka ikulong. Karapatan mo na depensahan yung sarili mo, kumuha ka ng lawyer, mag-submit ka ng affidavit. Lahat yan mga chika dapat ginawa muna or ipinagawa mo na kay Neri bago siya ipinasok sa kulungan. Kaya mga chika, today sobrang thankful si Neri tsaka yung lawyer niya mga chika, and I think even Chito, dahil kahit papano makakapagpasko si Neri sa labas ng kulungan. Diba yung nagtitrending talagang sa bilangguan siya magpapasko kasama yung mga preso doon. Ngayon makakatulong siya ng mahimbing sa bahay nila ni Chito. Pero mga chika, hindi perki pinalaya siya maabsuelto na siya. Sa kasalukuyan, dinirinig pa rin yung kaso niya. Baga, pinoproseso pa rin yan. Pero this time, binigyan na siya ng pagkakataon na dumaan sa tamang due process. Diba? Kahit NBI 7 most wanted person ka pa, karapatan mo pa rin na magkaroon ng ganyan, na dumaan sa ganyan. So minsan lang talaga mga chika, no? Hindi nagiging patas. Madalas, yung mga may pera lang mga chika, yung dumadaan sa tamang due process. Kapag wala kang pera, wala kang pangalan, diba? Mahirap ka lang. Madalas dyan mga chika, diretso ka sa kulungan, walang abogado, walang ospital. Most of the time, walang korte na babasa ng kaso mo. Basta dun ka na kaagad mabubulok sa kulungan. Actually mga chika, no, isa pa nga sa nakakakaba rin or nakakatakot dyan na pati si Rupa May Quinto na artista rin sumabit din dyan sa dermacare scam na yan. Sa kasalukuyan humaharap din ngayon si Rupa May ng kaliwat kanang aligasyon na siya rin daw ay bahagi nitong scamming scheme ng dermacare, na siya rin daw ay nangungulekta ng pera tapos nangangako ng mga hindi makatotohanang investment returns. Ngayon mga chika, dumipensa na rin dyan si Rupa May na itinanggi niya at ng mga allegations and accusations na yan. Sinabi niya na biktima lang din daw siya at wala daw siyang ginagawang masama dahil at the end of the day, endorser lang din daw siya. Same yan mga chika sa depensa ngayon ni Neri Miranda na hindi siya aware dito sa mga panlulokong ginagawa ni dermacare at siya ay purong endorser lang. Wala daw siyang involvement mga chika sa maduming gawain nitong kumpanyang ito. So yan lang muna ang update ngayon mga chika tungkol nga dito sa kasong kinakaharap ni Neri Miranda. So far wala pa siyang official statement na binibitawan noong siya ay nakalaya na. Yung lawyer niya lang mga chika ay nakikipag-usap sa media. And of course mga chika, once na maka-pick up ulit ako ng bagong update tungkol sa balitang ito, paniguradong gagawin ko ulit yan ng bagong content. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana wag niyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out!